Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang iyong kasari from Batangas. Hello po. Ayan, ibang topic naman tayo ngayon, di ba? Lahok-lahok na yung mga topics ko dito sa aking YouTube channel. Ngayon naman, ang topic natin ay tungkol naman sa GCash or sa Maya. Kasi meron sa ating isang kasari na nagtanong kung ano daw ba yung maganda. Ito yung tanong niya hello po ma'am, wala po ba kayong latest vlog? Kung ano yung mas maganda sa Pera Outlet at Maya Business. Ayan, pasensya na kasari kasi yung vlogger ay hindi ganun kasipag mag-upload. Ayan, siya ay from Milet, kay Kasari Milet. So, sasagutin na lang natin sa vlog para makatulong din sa iba. Sigurado ako, hindi lang si Ma'am Milet ang may gustong malaman yan. Yung tungkol dyan. Kung alin ba yung mas maganda sa dalawa, sa Maya Business at GPO. So, ang pinakakauna-unahan kong na-share na remittance at naging dahilan kaya ako naging vlogger ay yung Smart Padala, mga kasari. So, lalagay ko na lang dyan yung link. Konting recap lang tayo, mga kasari. Saka para maka 8 minutes din tayo sa vlog para hindi lang natin basta sasagutin siya kung alin na maganda. Ano po? So, sana maintindihan nyo. Ayan, para magka-ads din yung aking vlog. Ano po? Alam nyo, may gamo-gamo ako dito sa loob ng tindahan. So, ito na nga. Pandemic yun, nung na-discover ko yung Smart Padala. Sobrang daming naghahanap ng Smart Padala na ngayon ay, iba na yung pangalan niya. Maya Business na yung pangalan niya. So, nag-search ako sa Google noon. Dami kong ginawang paraan. Sa Facebook, nag-search din ako. Sa YouTube, naghanap din ako ng way kung paano makita ang Smart Padala. Wala akong makita kung paano maging agent ng Smart Padala. So, ang buong kwento nandito sa link sa taas. Kaya ayan, panoorin nyo na lang yan. So, after nung Smart Padala, ayan, lumabas naman yung mas convenient pa sa kanya na GCash. Bigayan ng ayuda nung time na yun nung nalaman ko yung tungkol sa GCash. Nandito yung vlog ko tungkol dyan. So, lakasan lang ng loob kasi nga, hindi nila pinadala sa Smart Padala yung ayuda ng mga customer ko. Kaya, na-obliga akong mag-install ng GCash. So, nung nagkaroon ng GCash personal na ginawang business na mga kasari natin, unti-unting humina yung Smart Padala. So, wala kang choice kasi customer yung mamimili ng gusto nilang gamitin sa pagpapadala. Malaki advantage din sa mga may tindahan na katulad ko. Kumpara doon sa Smart Padala, malaking tulong yung GCash. Ginawa naming pang negosyo yun. Yung charge namin na nakukuha sa customer, buo naming nakukuha kumpara sa Smart Padala. Nakahati namin yung Smart Padala. Charge mismo ng customer, amin lahat yun. Hindi namin kahati si GCash. So, ito na nga, dumami na yung mga user ng GCash. Dumami na rin yung mga scammer, 'di ba? So dahil natakot ako baka sa isang iglap malimas ang pondo ko sa GCash personal account ko. So nag-apply ako para maging agent ng GCash. Yung GCash Pera Outlet. Nag-apply ako doon. Feeling ko kasi mas safe itong gamitin kasi merong tutulong sa agad sa'yo pag may mga nangyaring hindi maganda. Mahirap kasing i-resolve yung mga concern natin unless tutulungan ka ng taga GCash. Kung GPO agent ka na kasi, may mga coordinator ka kasi doon. Yun yung nasa isip ko. So may mga katuwang ka na. Sa mismong app ka lang din mag-a-apply pag gusto mo maging agent ng GPO. So, may vlog na rin ako doon tungkol sa pag-apply sa GPO. Sila yung tatawag after ng application Hindi ka mag-walk-in sa kanilang mga office. Kaso, minsan, mabilis sila mag-reach out para i-confirm yung application mo. Minsan, wala talagang tumatawag sa'yo. So, depende yon sa location mo. Kasi kada location, ng GPO, so iba-iba yung tatawag sa inyo. So kung ang nakakasakop sa inyo ay masipag mag-entertain ng applicant, tatawagan ka kaagad. So yung mga madalas na nag-comment sa vlog ko ay nahihirapan sila saan ba makikita yung coordinator. Kasi yung coordinator, siya yung distributor din or magpupondo sa'yo para magka-funds yung GPO mo para makapag-transa ka na sa mga customer mo. Kung saan yun ay free of charge. So, yun din yung kagandahan sa GPO. So, yan, gagawa na ako ng comparison ngayon. So, sa pag-apply sa dalawang yun, mga kasari, wala na akong idea sa pinakabagong paraan ng pag-a-apply kung alin nga ngayon yung pinakamadali. Pero sa experience ko, mas madaling mag-apply sa GPO or GCash Pera Outlet kasi after ko mag-apply sa app, sa GCash app, may tumawag agad sa akin na agent na coordinator para hingin yung location ng tindahan ko. Next day, after nilang tumawag sa akin, pinuntahan agad nila ako. Tapos, nakapag-fund in na agad ako sa kanila ng GPO. So, ganun lang kadali. Diyan na rin yun sa vlog ko. Sa Smart Padala naman, nahirapan ako maghanap kasi kaya pala di sila ma-search ay iba-iba yung pangalan ng distributor nila. May mga accredited partners sila per location. Kahit i-search mong Smart Padala,
distributor. Wala akong makita. I-search ko sa Facebook, sa Google, sa YouTube. Kahit saan ko na sinearch, wala akong makitang Smart Padala Distributor. Tulad ngayon yung pangalan nila dito, ng Smart Padala ay Tire Tech. Dati, wala akong ka-idea. Dapat pala itinawag ko lang sa hotline ng Smart Padala or Maya Business. So, pag tinawag mo sa Maya Business, ibibigay sa'yo yung information na pwede mong puntahan para mag-apply as Smart Padala Agent or Maya Business Agent. Once na nakita mo yung distributor sa area nyo, mabilis na yung process. So, ngayon, sa pagpa-fund-in naman tayo magko-comparison, feeling ko mas madali sa Maya Business. Pero again, disclaimer, hindi ko na alam yung mga latest ngayon kasi matagal na akong agent, pero ako kasi nadadalian ako sa Maya Business. Pwede kasi dito yung online banking. Pwede ka sa mga over-the-counter partners nila. So, sa GPO naman, sa distributor ka lang talaga pwede mag-fund in. Saka ata from GCash personal account mo, papunta sa GPO mo, pwede yun. Yung pinakahuli kong alam, wala akong idea na pwede na sa kanila ang bank transfer, pwede na sa kanila sa mga over-the-counter partners. Wala na akong idea sa ngayon, pero yung Maya Business, yun, pwede yun. Maraming way kung paano pondohan ang Maya Business. Pwede rin via QR ang pagta-transfer sa Maya Business gamit ang GCash account. So, dito naman tayo mga kasari sa charging or processing fee na pinapataw nila kada transaction dun sa remittance at saka yung bills payment. Para sa akin, same lang. Pero sa ngayon kasi, yung mga remittance ay hindi na uso. Uso na ngayon yung cash in, cash out na talaga. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng pilitin yung mga customer mo kung ano yung gusto nilang gamitin sa pagpapadala. Hindi natin pwedeng ipilit yung iba na doon sila magpadala kasi mas malaki yung kita natin dito. So, yung customer natin yung masusunod. So, dahil pares lang yung kanilang charging or processing fee sa mga transaction, pagbabasehan na lang natin yung ibang features nila kung sino yung mas lamang at hindi. So, dito naman tayo sa paggamit ng mismong app. Yung Smart Padala para sa akin ay mas organized ito. So, mas nagagamit mo lahat ng feature na makikita mo doon sa loob ng Maya Business. So, lahat may pakinabang mula sa bills payment, sa padalahan, at saka yung mga e-load. Pero dito sa GPO mga kasari, guys, para sa akin, medyo magulo, hindi kompleto, mga biller doon pero hindi mo magamit or minsan hindi nagpa-process yung mga gusto mong i-transact doon sa GPO. Ayan, di ko alam kung yung sa app ko lang yung ganun dati. Kaya, once lang ako nakapag-process doon, hindi ko na siya inulit ng bills payment. Doon naman sa kanilang mga load, ay hindi kompleto yung mga promo, puro regular lang yung nakita ko dati. Ito naman tayo sa pag-withdraw ng mga funds sa mga account natin. Syempre, kailangan mo rin yan mga kasari. Ilabas yung pondo mo dyan sa yung mga account para mabalansin mo yung cash on hand mo at saka funds mo sa yung app, di ba? Kailangan balanse lagi yan para lagi tayo may mga transaction palabas man o papasok. Sa Smart Padala, meron silang in-issue sa amin nung nag-apply kami na ATM card. So, yun ay libre na mga kasari at tinulungan din nila kami paano i-activate yun. Napakadali lang kasi maraming nag-a-assist sa iyo doon. Kaso nga lang, yung ATM card, kung hindi tugma ang ATM card mo doon sa ATM machine, syempre may charge din doon sa pag-withdraw. Parang 15 pesos din yata. Pero pwede mo namang i-transfer ang yung mga pondo via QR. Sa GPO naman, walang way para mag-withdraw ng yung mga funds. Kundi, kailangan mo siyang i-transfer sa mga customer mo para maubos yung funds mo sa yung app. Dati yun pero ngayon hindi ko na alam yung latest. Alam nyo na yung magiging sagot ko sa bandang huli dahil sa mga sinasabi ko. So, sa mga transaction naman, or sa mga pagpapadala, alin ang gusto ni customer, kahit anong transaction sa bills payment o anuman. So, dito sa akin, bihira na sila maghanap. Siguro yung mga yung padalahan, yung remittance, yung itatransfer mo sa ibang lugar, tapos matatanggap ng ibang agent doon, tapos doon i-cash out or i-claim pala nung customer nila doon. So, bihira na yung dito. Hindi ako sigurado sa ibang lugar Siguro dito talaga bihira na. Mas madalas pa yung patak ng ulan kaysa maghanap ng Smart Padala dito or Maya Business. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila kilala yung Maya Business kahit patagal nang pinalitan yung pangalan ng Smart Padala, Maya Business. Smart Padala pa rin yung hinahanap nila pero napakadalang na lang talaga mga kasama. Siguro sa ibang lugar, sa mga city, siguro malakas pa yun sa kanila.
So, ang pinapakilala ko sa kanila dati, yung GPO, pero bumabalik lang sila sa GCash Personal after nila matry ng isang beses yung GPO. Kasi masyadong komplikado yung cash in, cash out sa GPO. So, meron pa yung pinapataw na 2% charge na pag nag-reach ka ng 8K limit. So, ganun. Para kang nag-over the counter sa GPO kasi may limit din yun. Nagpapataw din ng 2%. Nagkakaltas dati. Not sure ulit ngayon. So, ayan, siguro alam nyo na yung magiging sagot ko dito kung ano yung gusto ko, diba? So, para sa akin, mga kasari, Smart Padala pa rin ang install nyo or Maya Business ang piliin nyo kasi yun ang pa rin ang pinipili ko. Kasi meron pa rin naghahanap para magpadala. Nagagamit ko pa siya palagi sa bills payment, buwan-buwan, weekly. Meron pa rin, may nagbabayad ng ilaw, ng internet, auto sweep yung sa sasakyan at kung ano-ano pa, napakadami. So pinaka gusto ko dito, may natatanggap na na confirmation message yung mga nagbabayad sa akin ng bills. Tapos yun na rin yung pinaka-resibo nila. So hindi ko na kailangan mag-provide ng resibo na magsusulat kasi nakakatanggap na sila ng text. So yung text na yun galing yun sa Maya Business. So ano yun, legit talaga yun. Pag nakatanggap sila nung confirmation na yun, automatic successful yung transaction or nabayaran na yung bills. Hindi na sila mag-iisip, ay, nabayad na ba yung bills? Ako rin, hindi rin ako nag-iisip kung pumasok. Kasi yun yung katunayan na pumasok na yung binayad kong bills pag nakatanggap na sila ng confirmation text. Mas magandang gamitin sa pagpupondo yung Maya Business. Sa pag-withdraw, mas madali. Kasi sa pagpupondo, pwede kang magpondo gamit via BPI online banking. Sa pag-withdraw naman, pwede kang mag-ATM, pwede mong i-transfer sa GCash. So sa pag-transfer, pwede kang mag-send money from Maya Business to Maya Personal. So kung may magpapasend sa'yo, pay Maya nila, pwede mong gamitin yung Maya Business. Walang charge yun mga kasari. Sa mga cellphone number, hindi yun yung nangangailangan ng account number, hindi. Cellphone number ng customer ang ibibigay niya, pwede ka nang mag-send money doon. Zero ang charge mga kasari. So, ang charging ko doon katulad din sa GCash ko. Sa akin yun mapupunta, walang commission na hinihingi si Maya sa akin pag send money. Maliban na lang kung yung may nangangailangan ng account number o yung dating Smart Padala, yun may commission yun, hati kami. 3 ang paghahati nun. 3 kami naghahati-hati doon. So, kaunti na lang natitira sa agent. Kung puno na yung GCash account mo at iscan mo lang yung QR ng yung Maya Business, automatic, real-time, darating sa'yo yung pondo from GCash to Maya Business mo. Kompleto pa lahat ng load promos doon mga kasari. Lahat ang hinahanap ng mga customer na load ng mga promo kompleto. Tapos yung mga billers o yung pagbabayad ng bills kompleto sa internet, sa ilaw, kompleto talaga. Mas gamit na gamit ko pa yung Maya Business kesa sa GCash sa pagbabayad ng bills. Ito pa yung pinakamaganda sa Maya Business. Madaling humingi ng tulong or mag-ask sa customer service. Active yung GC nila, yung mga coordinator doon. Active kasi may GC talaga sila. So, kung may mga tanong ka, pwede ka doon magtanong. Lagi din sila nagbibisita sa mga stores na sakop nila. Pwede ka din maging agent ng PLDT kung agent ka ng Maya. Kasi parang sister company yun. So, may may commission yun. Kada may mag-a-apply sa'yo, may magpapakabit ng PLDT, ay may commission ka kasi ikaw yung nag-refer. Ang tanong, kumusta naman yung GPO ko? Pinadisable ko na yung GPO ko nung time na halos araw-araw may nangungulit at tumatawag sa akin na nananakot na sabi ganyan-ganyan. So, nirequest ko na tanggalin na nila. Sabi ko ipakitanggal na lang or paki-deactivate na lang yung GPO ko. Pero dati, okay lang na kahit na naka-install or meron kang GPO sa GCash account mo, hindi naman maapektuhan yung GCash personal mo kahit meron kang GPO doon sa parting baba. Okay lang naman yun. Pero dahil tawag sila ng tawag, pinatanggal ko na talaga. GCash personal na lang yung ginagamit ko kasi yun na rin naman ang choice ng mga customer ko. Pero ang kagandahan sa GPO, nung nag-apply ako, yun ang pinaka nagustuhan ko. Ang dami nilang mga freebies na signages, yung mga paraphernalia. Mga signages na kinabit sa tindahan ko, ang lalaki, may mga pangalan. So, ganun din naman sa Smart Padala, pero mas maganda yung sa GPO talaga. Pero, ayan, kung gusto niyo mag-apply sa GPO, okay lang naman. Wala namang bayad yung pag-apply sa GPO.
Pag may GCash account ka na, pwede ka na mag-apply sa GPO. Sa Smart Padala, bibili ka lang ng SIM card tapos i-activate nila yon para maging Maya Business. Ganun lang kadali mga kasari. So, yun lang ang sharing ko ngayon mga kasari. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy selling. God bless. Bye-bye.